Ang tanong na ito, medyo mahirap. Sinusubok ko ang kakayahan mong mapapala ng imong mga natutunan. Sino ang may ideya? Halika at subukan. Madali lang ito. Gamitin muna ang Samsung product formula, tapos ang Cinderella. 5 hakbang lang, tapos na. Basta matibay ang pundasyon, libre na itong puntos. Tama ang solusyon ni Jiang Chen. May ibang paraan ba? Ang mahabang proseso niya, 5 hakbang. 3 lang ang kailangan. Umikot pa siya sa Santo Product at Sine Theorem. Direkta na lang gamitin ang auxiliary angle formula, tapos hanapin ang extreme value sa pamamagitan ng differentiation. Nagpapakitang gilas ka lang. Puro show off, aksaya ng oras. Kung ganito ka lang kalakas, huwag na itong ipagmamalaki pa. Sino ka ba? Bago iba dito. Bakit ka nagmamagaling dito? Pakinggan mo. Iyan ang pangalan ko. Nagmamagaling ako dahil kaya ako. Bereklamo, kung hindi ka sang-ayon, patunayan mo. Patalsikin mo ako kung kaya mo. CJ, Iran ha. Abangan mo. Liming, may mga tao na book smart lang, wala nang iba. Chenje, tinutukoy mo yung mga solving machine. Sunod-sunuran, walang sariling iisip. Ano pagkakaiba nila sa computer program? Nakakainip! Academy di alikas problema. Hindi ba puputulang basta-basta? Sobrang bastos nila. Hindi ka nagagalit. Kahit pumahon ng aso, hindi titigil ang trend. Sayang lang ang oras kung papansinin mo pa ang ingay. Gusto ko lang makita kung yung mga program na yun ay mag-crash sa susunod na comprehensive exam. Sa karang alin, adi adaw pra yung maraan para sa programa iyon. O ngayon, palalimin natin. Tingnan natin kung may mas matalinong paraan pa. May sino bang makapagbibigay ng ikatlong paraan? Puro, 5 po ang sa akin. 5. Napakagaling. Pakinggan natin lahat ang mga ideya ni Ran. Tuwing kami ng machine para maiwasan ang sitwasyon. Kaya ang A4 ay katumbas ng A4. At ang E plus U ay hindi katumbas ng 0 sa pamamagitan ng mga punto A at B. Ito naman ay gumagamit ng dual form construction. At sunod na, ang ikatlo, ika-4 at ika-5 paraan. Iraan, grabe ka talaga. Estudyante ka pa ba? Sino na ngayon ang parang machine? Hanga-hanga. Ito ang tunay na mathematical thinking. Dapat matuto tayong lahat kay Ran. Ang plano ko ay magkaroon ng pagsubok sa susunod na klase. Pero mas mabuti na simulan na natin ngayon habang sariwa pa ang leksyon. Mahirap ang mga tanong. Kailangan ninyong mag-isip ng mabuti. 2 period ang oras ninyo. Bakit ganito kaliit ang mga tanong na ito? Mukhang natigaw si Chenji. Sa oras, ipasa na ang mga papel pagsimula sa huling hilera. Siyang mo ano sa wedo. Pagsigos ko ang Arlene. Parang si Kurosan mismo ang gumawa. Mga estudyante, di ko na kaya matapos ngayon. Balikan ninyo ang inyong mga sagot pagdating sa bahay. Hindi maganda ang pangkalahatang resulta ng pagsubok na ito. Pero may isang estudyante na nakakuha ng perfectong marka. Sila ng tanging nakakuha ng perfectong marka. Tama lahat ng sagot niya at ang solusyon na ang mas maayos at mas wasto. Lalo na sa huling malaking tanong, gumamit si Yera ng 2 paraan. Ang isa sa mga ito ay kahanga-hanga kahit para sa akin. Jiang Shen, mali ang diskarte mo sa huling tanong. Nakakarungkot talaga. Mag-practice ka ng mas malawak na pag-iisip. Huwag kang makulong sa isang paraan lang. Tatandaan ko yan. Paalala, simula sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng 1 linggong group study sa mathematical modeling. 4 sa isang grupo at magsasama-sama kayong gumawa ng report. Ito ay isasama sa inyong panghuling marka. Maggrupo na kayo ngayon. Ang ayit ng kagusto namin sa grupo. Yung tipo isang beses na nag-score sa exam, tapos parang sila na ang pinakamatalino kung kayo lumapit sa amin. Bakit ganyan sila? Inaasahan ko na. Naggrupo na sila lahat. Yaran, Suksiyaw, kayo na lang ang natitira.
Zhang Laoshi, gusto ko pong gawin ito ng mag-isa. Mag-isa. Group project ito, magiging malaki ang trabaho. Para sa akin, ang pinakamahalaga sa pag-aaral ay ang kahusayan at resulta. Kung ang group work ay magdadala lang ng alitan at kompromiso, mas mabuting gawin ko na lang ito ng mag-isa. Pangako ko, hindi means babaglalahan ko kayos karigo. Sige, kung iyon ang gusto mo. Suksiyaw, ikaw. Kasama ko si Ran. Isa ay suplado, isa naman ay sumutsunuran. Good luck sa inyo. Matibay ang report ng grupo ninyo. Pero wala masyadong bago. Susunod, Iran at Suksiyaw. Ano naman ang report ninyo? Karamihan sa tradisyonal na pananaliksik, static data lang ang pinagtutuunan. Tiningnan namin ang mga upuan sa library, ang mga estudyante, at ang oras bilang isang dynamic na network. Ang bawat estudyante ay isang source node, at ang bawat upuan ay isang sync node. May kasamang cost ang bawat connection sa pagitan nila. Tulad ng distansya, oras, at kausuhan. Dito ang susi. Hindi lang sa alaala, upuan. Kasama rin ang mga urgent na pangangailangan. Collaboration sa pag-aaral. At kasaysayan ng paggamit. Sandali lang. Itong wait function na ito. Sandali lang. Itong wait function na ito. Paano ko sinusukat at iniiwasan ang subjective bias? Gumamit kami ng lihi, ang analytic hierarchy process, para gawing computable judgment matrix ang mga vague na requirements. Sabi dito, isinasama ng model ang game theory. Para mapakinabangan ang pinakamaliit na synergy effect. Basta bilang-bilang lang ng tao. Kaya hindi ka nagtatayo ng simple prediction model, kundi isang sistema na may game theory at incentive mechanism para sa optimal na pamamahagi. Ito ay paksa na karaniwang kinatakaw sa graduate level ng operations research. Sir, ayon sa aming simulation data, sa paggamit ng modelong ito, ay tataas ng 25% at mababawasan ang oras ng paghahanap ng upuan ng 15 minuto. Ito ang final report. Nakakita ng lahat, di ba? Bako ng analytic. Kasi wala sa mga problema sa ating paligid. Gamitin ang advanced na tools para malutas ang totoong problema. Iran at Suksiyaw, perfect score sa project. Hindi, higit pa sa perfect. Sino pa ba ang nag-aaral ng static at lumang mga relasyon? Nakita mo ba ang mukha ni Jayang Chen kanina? Ang self-kidding. Group competition lang yan, akala mo kung sino na siya. Iran, huwag ka muna maghayapang. Mga itong yan, hindi pa yan tunay na laban. Nga, hindi pa nga kahit nagursige si Chenje. Alam mo ba kung ano ang tunay na kompetisyon? Ang 5 National Math Competition, doon mo makikita kung sino talaga ang hari. Sinasabi ko sa iyo, ang direktang slot doon. Akin na yan, ako si Jayang Chen. Ang tatay ko ay honorary consul ng competition committee. Ganda na ako para sa video iyan mo lang ng junior high. Ang mga koneksyon ko ay hindi mo mapapangarap bagong estudyante ka lang. Ano bang mayroon ka para makipagpalo sa akin? Yung maliit mong talino lang ba? Sumuko ka na ngayon para makatipid ka ng kahiyan. Tapos ka na? Lahat ng sinabi mo, walang kwenta sa akin. Ibibigay ko rin sa iyo ang opisyal na abiso. Jayang Chen, ang Singhui slot. Kukuha ko yan, ako si Yaran. Magkita tayo sa kompetisyon. Ay, malas ka naman. Iran, ang aklat na ito, utos ni Kuya Chen. Sa review niya, siya lang ang gagamit nito. Oh, si Chen ano padala sa iyo? Ano ngayon? Ang mahahalagang resources dapat mapunta sa pinakamagaling. Sabihin mo sa kanya, may maling sagot sa chapter 3, section 2, yung example tungkol sa number theory transforms. Sa paraan ng pag-iisip na, sigurado matikinig siya doon. At saka, taong na ataong, lumabas na revised edition na 4 na yun. Yung nasa library, lumang version na yun. Nagkopya na ako ng bagong version noong nakarangin ko. Oh, na pala. Revised edition, yung mga oras, after mo yun. Same lang. Kayo, kahit lipas na panahon na, nag-aagawan pa rin. Kung lipas na nga iyon, bakit mo pa kinuha? Sino nagsabi sa iyo na yung hawak mo ang kukunin ko? Ang aklat. Iniiwan ko na sa inyo para pag-aralan. Lalo na yung maling sagot. Sana mag-enjoy kayo sa pag-aaral yan. Pataas. Napakahalagang technique ito. Ito ang susi para masagot ang pinakamahirap na tanong. Siguraduhin matutunan ninyo ito. Ang iba, hindi ba matibay ang abnasyon, pero nagmamadali na. Hindi ka pagdal ang kulo. Medyo mahirap ang problemang ito. Ivan, may ideya ka na ba? Guro. Pwede ko maagawin po inequality para directly transform. O kaya, gamitin ang power main inequality para manutas. Napakahusay. Tama din yung paraan ng pag-iisip. At nasubukan na pala ng mag-isa tungkol sa power mean inequality. Susunod na paksa pa iyon. Po,
Guro, saan ka ba nakakita at ang susunod na kabanata? Sa libro ay nag-aaral na ako ng sarili ko. Hangganan. Pag-aral ko ng sarili. Subukan kita. Patunay. Kahanga-hanga. Talagang napakagaling. Cauchy inequality. Sture inequality. Algebraic identity transformation. Iran. Hindi ka lang nag-aral ng sarili. Naiintindihan mo pa ito ng gusto. Mga kaklase, ito ang halimbawa ng tunay na science. Iran. Para sa study period ngayon, ikaw na ang magtuturo sa inyong lahat. May problema ba? Wala pong problema. Guro sa may ilang alalahanin ako tungkol kay Iran. Maalakanin. Kung paano ko susunod na sa ng araw yan ay kakaiba. Gumamit pa siya ng teorya na hindi namin tuturang. Pinaghihinalaan ko na baka gumamit siya ng FE o nagbayad ng iba para gawin ito. Jiang Chen, huwag kang basta-basta magsalita. Si Iran ay napakatalino. Nakita ko mismo iyon. Matalino man siya, tibig niya hifag ka. Kung ang solusyon yun ay hindi ko kapaya ng isang high school student. Para sa katuwiran, sa tingin pagkabalito ko si Said. CJ, pumunta ka at tawagin si Iran. Ano mang usapan? Wala. Pag-usapan sa opisina. Ang tinutukoy mo ba ay ang PFOB, yung tungkol sa sequence at number theory na extension assignment. Ama, sa ko yung problema, mamigan root at convolution. Hindi yun sa high school. Ano ba ipakawala yun? Nag-aral ako nito ng isa. Sipag ba yung sagot para sa iyo? Sige na. Dahil sa, dapat mo nagawang patihan. Guro, lahat ng pagsagot ko. Ang kasulat sa aking graph notebook. Mula sa pinakasimpleng pagsubok hanggang sa mga kabiko. Tapos isa mga bakang itinga. Sa gawing background. Bawat habang ay sa dokumento. Jiang Chen, basahin mo ng mabuti yan. Mula sa pagsubok ng shifting method na nabigo, sa pag-iugnay sa number theory, hanggang sa pagbabasa ng sariling notes at paggamit ng bagong tool, yan ang tunay na proseso ng pananaliksik. May gusto ka pa ba ang sabihin? Ha? Ako. Humingi ako ng tawad kay Iran. Ngayon na! Iran, anong desisyon mo na? Decision tungkol saan? Wait, kung mag-withdraw ka na ngayon, maaari kitang bigyan ng posisyon sa student council. Makakatulong iyon sa iyong resume. Pasensya na, hindi ako interesado. Sa imo, sa angging Chris Pasuy. Mas malalim ang naros kompetisyon ito kaysa sinakala mo. Ang tatay ko, Jiang Han, ay vice-presidente ng organizing committee ng Singhui competition ngayon at siya ring pangunahing sponsor. Kaya lahat, mula sa saklaw ng mga tanong, sa istruktura ng mga hurado, hanggang sa mga bonus points, nakukuha ko ang impormasyon bago pa malaman ng iba. Paano mo ako matatalo? Habang ikaw ay nagbubuhos ng oras sa pag-aaral, nandoon na ako sa finish line at naghihintay sa iyo. Nagbibigay sa iyo ng pagkakataon si Kenji. Huwag kang maging walang utang na loob. Naintindihan ko na ngayon. Damirin na. Naintindihan ko kung bakit ka natatakot na makatapat sa akin ng tapat. Ang lahat ng iyong kumpiyansa ay nanggagaling sa pangalan ng iyong ama, hindi sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Jiang Chen. Ang tao umaasa sa koneksyon para sa learning, hindi niya maramdaman kung ano ang pakiramdam ng manalo dahil sa tunay na kakayahan. Bagong estudyante ka lang. Anong alam mo sa tagumpay? Hindi lang ako hindi mag-withdraw sa seleksyong ito. Gigibain ko kayo sa iyong sariling larangan, kasama ang lahat ng pribilehiyong ibinigay sa iyo ng iyong ama. Ang resulta sa arena ang magpapatunay kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na husay. Ang susi sa tanong na ito ay ang maunawaan ang layunin ng nagtatanong. Madalas nilang naglalagay ng mga bitag sa mga klasikong modelo na ito. Sana, Oshi. Sinang ako sa dito kasi ng tanong. Iwasin siya razon sa bakit. Ipag-aaral kami sa mga kabusuhan at kanang yung bidam ng mga tatanong sinahalimas na limang taon. Talaga naman walang kapantay ang mga koleksyon ni Chenji. Kaya naman, hindi mo mapupunan ng ilang information tap sa pamamagitan ng pagsusumikap lamang. Tama ba? Iran. May tanong ako. Sabihin mo. Ang layunin ng Singhui competition ay hanapin ang mga pinakamagagaling na batang may talento sa matematika. Tama ba? Tama. O ganoon, ang pagpili ng mga kalahok batay sa hindi pantay na impormasyon at mga eksklusibong resources. Tunay ba itong magpapahita ng talento at pagkakapantay-pantay? Iginagalang ko ang kompetisyon. At iginagalang ko ang bawat kalaho. Ngunit gusto kong makita na lahat na nagsisimula sa parehong linya. Ang bawat pagsisikap ay sinusukat ng pantay-pantay. Hindi yung iba ay mas malapit na sa finish line kahit hindi pa nagsisimula.
Hindi ko tinatanong ang isang tao, kundi ang mga patakaran ng laro na posibleng hindi transparent. Ano ibig mong sabihin? Ano mo? Malinaw ang ibig ko sabihin. Gusto ng lahat na makipaglaban sa tunay na kakayahan lamang. Hinihiling ko sa organizing committee at sa lahat ng hurado at kuro. Ang alagaan ng puresa ng kompetisyon ito. Kung hindi, kahit makuha ang medalya, marumi ito sa hindi pagkakapantay-pantay at walang halaga. Ang sinabi ni Iran ay dapat nating pag-isipan. CJ, May ayos friend mo. Napaka-deliver lang ang takay ko. Be active questions nasa ng organizing committee. Sabi na, ang hero at approve dito. Ito may abis sa sabing taon. Shenki, grabe ang hirap na plumit ko. Sa pagbabasa pa lang ang problema, nahigo na ako. Kung wala ang internal materials ng pamilya mo, imposibleng masagot ito. Kaya naman. Ang koneksyon at resources ang nagtapat ng limitasyon mo sa buhay. Pero may mga tao ayaw tumanggap ng katotohanan. Ilan, kung sabihin nito ako sa'yo. Bibigyan kita ng preview ng tanong na ito. Kung maunawaan mo, talo na ako. Ganito lang. Magpatuloy kang magpanggap, tingnan natin hanggang kailan. Ang tunay na tinatanong dito ay, sabihan ng science na isang habit Na may particular na constraints. Sinabi ko sa iyo ng internal materials mo kung paano ito lutasin. Ang susi ay ang inclusion-exclusion principle na ginagamit para baguhin ang symmetric phase decomposition. Una. Tapos gamitin ang inclusion-exclusion principle para ibawas ang mga kasong lumalabag sa edge constraints. Ang mahalaga ay ang bawat paglabag ay may tumbas na epekto sa isang partially ordered set. Maaaring gamitin ang symmetric Decomposition para imap ang bawat isa. Sagot ng beta sa idos, tama ba? tama ng tama. At ang approach mo ay mas elegante. Kaysa sa construction method ng standard answer. Mas implementa ka. Tanggap mo na ba ang katotohanan? Ang ginagamit mo ay mga tool na matagal ko ng hawak. Grabe, ang mga papel at question bank dito ay mas kumpleto pa kaysa sa database ng school. Saan mo ka ito nakita? Open source projects ng mga nangungunang universidad at research institute sa buong mundo. Walang hadlang ang kaalaman. Depende lang kung handa kang hanapin ito. Nagpapakitang gilas ka na naman. Mapapalitan ba ng mga kalat na yan ang mga internal materials na nakuha ni Chenje sa opisyal na website? Opisyal na materials? Yung hawak mo bang review book na 3 buwan na ang luma, leak na ang nilalaman, at maling ang sagot sa ikatlong tanong sa pahina 12? May preprint paper dito na direktang tinalakay ang isang bagong uri ng tanong na maaaring lumabas sa kompetisyon ngayong taon. Grabe, may mga gold medalist pa sa International Math Olympiad dito sa forum na nagbabahagi ng mga solusyon. Ang tinatawag mong internal materials ay impormasyong pre-process na ng iba at malamang outdated na. Dito naman, tinatawid natin ang pinakabagong hangganan ng kaalaman. Sabihin mo ko dyan, Chen, hindi resources ang katulad niya. Advantage lang ng ipumusyon ng hawak niya. At ngayon, bumagsak na ang pader na iyon. Nakita mo ba ang mukha ni Liming kanina? Di ko mao. Natitinag na siguro siya, di ba? Nahasik na ang binhi. Nasa kanya na kung gusto niyang manatiling palakas sa loob ng balon o lumabas na para makita ang tunay na mundo. Pero totoo nga, mas kapakipakinabang ang mga open source na ito kaysa sa bunga-bunga sa iisang reference book. Parang bumukas bigla ang pananaw ko. Iyon na ang gusto kong makita. Dapat dumadaloy ang kaalaman, hindi dapat kontrolado ng ilan. Nakikila ako sa kanila buong umaga. Lamang tira bigis sa suggestion. Wala itong pinag-uwi ng tanong. Baka putahan ko na lang si Kuya Chen para magtanong. Parang si Kuya Chen ay Nangarap sa kaya lang. Ano ang mga outlet na ganito ay hindi na rin narasin. ang susi sa tanong na ito ay Ang mawang intermediate na maka... Tingnan mo dito kung mag-introduce tayo ng auxiliary function. ganoon pala, salamat Iran. Walang anuman. Nandito ang mga katulad na tanong at bagong approach na inayos ko. Mga bagong approach. Kulat pas Max Lukuya Matayad. Basahin niyo. Ang mga material na inayos ni Iran ay napakalinis. May printed version ako, ipasa-pasa natin. Nakikiuso lang para. Upan. Pasitang tao. Kuya, yung sinabi nila kanina, yung parang mas bago nga kaysa sa atin. Ipsi. Gusto mo yung lubit ang company? Ano nangyari sa'yo kanina? Inaupita, hindi ka nasinig. Ito yun, ikaw pa. Pagkakabilibing ni Hanarim. Shenji, nag-iisip lang ako. Nag-iisip. Yung itesbihin na ibinigay ni Yaran sa iyo o kung paano mang alipin sa bagong amo mo. Shenji, hindi totoo yan. Hindi. Liming, huwag mong kalimutan. Wala kang kwenta sa klase nung wala ako. Sino ba ang magpapansin sa iyo? Sa kaunting grado mo lang. Yung ma-order sa pabrika ng tatay mo, gusto mo pa magprotektahan ng pamilya namin. Shenji, yan ang payo ko. Tinuturuan kita kung masaan ang lugar mo. Liming, tigilin mo nga. Pag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Sumusobra ka na. Yun at susura.
na i-practice ko na ang ganitong uri ng tanong. Bakit hindi ko pa rin masagot? Hindi pwede. Ano siya natapos ng mga bilis? Wala talaga akong ideya sa tanong na ito. Bakit ganito? Tapos na ang oras. Ipasa na ang mga papel. Yuan Chen, ikaw, okay ka lang ba? Layuan mo ako. Mahirap ang pagsubok na ito. Pero si Yuran, nakakuha pa rin ng perfectong marka. Jayam Chen, ang huling malaking tanong, mali ang buong direksyon mo. Meron pang mga pagkakamali sa mga basic na hakbang. Kailangan mong ayusin ang iyong estado. Kung wala sa sulong ito ay hindi mo gawin. Wala sa saklaw ng curriculum. Lahat ng tanong ay nasa loob ng saklaw ng curriculum. Mas pinatutunan lang natin sila ang flexibility ng pag-iisip. Flexibility. Para sa akin, hindi lang ito. Ang ganitong uri ng tanong, hindi nagpapakita ng tunay ng kakayahan. Hindi ko tinatanggap ang basura ng markang ito. Tumahimik na lahat. Bumalik na sa sarili niyo, Juan. May sasabihin ako. Yuran, tumayo ka nga. May anonymous na nag-report na sinasabing sa oras na bawal Paulit-ulit kang pumasok sa faculty room. at ninakaw mo ang mga lihim na materials para sa competition. Ano ang masasabi mo? Kasi nungalingan yan. Hindi kailanman gagawin ni Iran yan. Kahit kakumpetensya ko si Iran, sa tingin ko ang mga ganitong bagay. Kailangan ng patunay. Dahil ang taong may masamang ugali. Hindi ka sa para sa competition. Makakasaksi ako. Nandoon ako sa doon buong gabi. Ang roommate ang magsasaksi. Sino ba ang hindi alam na magkasama kayo ng saksiyaw? Gaano ba kakaiba yung testimonyo yan? Yuran, bukod kay Suksiao, mayroon ka pa ibang patunay? Nakita ninyo, Wala namang isip ang patunay. Sa tingin mo dapat ay ising pagkapas ng station. Kasing pas. Ewan ko madulay. Magabi pa ka ako sa evening party. Magkasama kami ni Suksiao. Sa 200 revised notes para sa competition. Nandito ang cloud save na record nito. Walang kutol. Hindi ba sapat ang patunay na ito para mapatunayan na nandoon ako sa dorm? At hindi sa faculty room. malinaw ang temes stamp. Solidong patunay. Totoong maling akusasyon ito. Hindi pwede. Paano nangyari yan? Jayam Chen, bakit mo sinasabing hindi pwede? May alam ka bang hindi namin alam? Trenton, ipaliwanag mo nga. Ano ibig sabihin na sinabi mo kanina? Ako! Nakakatulong yun para sa common sense. Seryoso ang bagay na ito. Kaya ako may lasing yung Giant Shen, ikaw ba ang nasa likod ng anonymous na reklamo? Goro Sang! Bakit ako ang hinalaan? Dahil lang ba may kompetensya kami? Saan kayo dyan? Guro, mayroon akong ebidensya. Libing! Tangunin ka na ba? Ito kung bakit mo kang kamalay. Guro Sang, recommendation nyo sa akin. Pagpeke ng reklamo. Sumangko biyang sa isa pa. Alam mo to sa akin na gumawa ng draft. Nabako siya. Tapos ang lahat, pakiusanes kami batay. Nabigyan ng factory namin ng pangmatagal ng kontrata. Itarang ko! Nagkamad din sa likod. Dahil lang hindi na kita ginagamit, nagkimkim ka na ng galit. Kuya Chen, tama na. Na, walang kwenta ako. Kahit maasang papel namin sa inyo. Pero ako, ayoko nang maging aso mo pa. Sabi ng tatay ko, kuwit ko na ako. Trenton, may gusto ka pa bang sabihin? Nagkasabwat kayo laban sa akin. Ngayon, sino talaga ang mga ugali? At walang karapatang sumali sa kompetisyon. Yura ko ang buong bagay na ito. Kasama ang lahat ng ebidensya sa paaralan. Habang iniintay ang resulta ng investigasyon. Giant Chen, suspendido ka sa lahat ng aktibidad ng ikaw na sa kompetisyon. Bakit sa investigasyon ng paaralan? Kung kung saan yung paratang laban kay Iran, nalaman na namin ang katotohanan. Giant Chen, ano mo na ang dapat mong gawin? Humihingi ako ng tawad kay Iran sa aking ginawa. Wala talagang sinseridad. Sorry na, okay na ba yun, Iran? Ginamit ko ang maling paraan, humingi na ako ng tawad. Giant Chen, bantayan mo ang iyong suluubin. Narinig ko ang iyong paghingi ng tawad, pero sana nahihiya ka sa ginawa mo, hindi lang dahil nahuli ka. At may isa pa bang taong kailangan mong humingi ng tawad? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pero pa siya. Giant Chen, Pasensya na. Sabi ko, ay natapos na dito. Pero itatalay ko sa record. Ilan, salamat kanina ha. Hindi bang kailangan mapasalamat? Ikaw mismo ang pumili ng mabas. Pero ngayon, lubos na ako nakasakit sa kanya. Parang tinanggal ko na rin ang sarili ko sa laro. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon.
Ang nakukuha mo sa pag-asa sa malakas ay limos lang. Sabi sa iyo, na. Gusto mo bang mabuhay sa mga tira-tira niya habang buhay? O susubukan mong tumayo ng mag-isa at kumain ng may karangalan? Ang kaalaman, puto ka, makiyahan, o labo. Pero kapag matagal ka nang lumukod, hindi ka na makatutayo ng tuwid. Pero ako, Liming, tanga ka ba? Bayani ka ngayon, alam mo ba iyon? Lahat nagagalang sa iyo dahil nangahas kang lumabas. Kung hindi mo alam, matututo ka. Marami namang materyales si Iran. Nagindihan ko na. Ako sa ngayon ngayon ba? Salamat sa nahasa pagbibigay ng lakas ng loob para mo ako. Alikaya pag-gulis mo doon na mabuhay. Isang Laoshi, sa tingin ko ikaw ang dapat tumawag nito. Liming, anong nakulok na naman ang gusto mong gawin? Hindi ka pagkapagdensyon namin mo papalaan ako. Narito ang backup na diki na pagsusulit sa susunod na linggo, kasama ang mga tanong at sagot na ipinadala ng tatay ni Jiang Chen sa email. Sinabi sa akin ni Jiang Chen is ulo ito at meeting system na parang normal. Sinungaling ka. Akin pala. Sa Laoshi, kung di ka ayos ka niya. Totoong-totoo man o hindi, patunayan na lang natin. Isang Laoshi, paratang iyan. Nagtatampo si Liming kasi pinagalitan ko siya. Kaya siguradong peki ang lahat ng pinakita niya. Shenje, mula ng araw na sinabi mo sa akin na gawin ito, nagpanatili na ako ng kopya dahil alam ko kapag nalantad ang lahat, ikaw ang magtutulak sa akin para maging kambing bala. Laoshi, bago pa man mag-verify, gusto kong imungkahin na gamitin na ang backup eh. O gumawa ng bagong na pagsusulit. O kaya ikaw na mismo ang tanong ngayon. Iulat ko ito agad sa opisina ng registrar para sa buong investigasyon. Kung totoo ito, hindi na ito basta-basta kompetisyon. Ito ay seryosong academic dishonesty at pandaraya. Jiang Chen, habang nag-imbestiga, ipinagbabawal kang sumali sa anumang pagsusulit o paligsahan. Tungkol sa dating reklamo at sa pagtagas ng mga tanong sa mock exam. Pagkatapos na paalala ang investigasyon at nadesisyon na kami kung paano haharapin ito. At aming kalisa, tunayan si Chen ay nag-frame ng kapwa estudyante at kumuha ng mga tanong sa exam. Mabilang sa Gosmoran, serious pala ng limuin. Ang gumawa ng pangalan, yan ay ito. Una, aalisin ang lahat ng nominasyon ni Jiang Chen para sa mga parangal ngayong semestre. Dalawa, bibigyan siya ng seryosong babala. Palo, at ito ang pinakamahalaga. Aalisin ang karapatang lumahok ni Jiang Chen sa Singvi Math Competition sa loob ng paaralan. Ulo sang, hindi ba yan po? Yan pa na-support na ko. Ito ang panghuling desisyon ng paaralan. Ang iyong ginawa ay labag sa diwa ng kompetisyon at sa integridad ng akademya. Iran, Liming, nananatili kayong tapat sa prinsipyo at magkayos ko at naglakas loob na ipagtanggol ang katotohanan. Karapat dapat kayong purihin dahil dito. Salamat sa Diyos. Ang pagbili ka sa Singvi Competition ay itutuloy ayon sa schedule. Nasaan ko na ang lahat ng estudyante ay matuto mula sa nangyari at makapaglaban gamit ang tunay na kakayahan at talento. Hindi pa siya sumusuko. Pero wala na akong takot sa kanya. Liming, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo kay Guru Sang na ikaw ang gumawa ng mga nasa BSD para magiganti sa akin. Isipin mo mabuti. Kung wala kami, ang pabrika ng tatay mo ay magsasara ng buwan depende. Mamamatay na kayong lahat sa gutom. Akala mo baligtas ka na kasi nakasandig ka kay Iran? Di ba nagpa-closing? Pagkatapos ko sa kanya, ikaw ang susunod. Si Mabos na mo kayo, Sin. Pakinggan mo, talo ka. Ikaw at tatay mo, tapos na kayo. At ikaw, Iran, huwag ka masyadong maslapit. Hindi ba mo lang ang kompetisyon? Jiang Chen, tandaan mo ito. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa, ako at ikaw, si Liming. Hindi na namin kailangan ng mga order na kamila mo, at hindi na ako natatakot sa iyong mga banta. Katamtaman lang ang grado ko at walang malaking talento, pero mas gusto ko pang matalo ng may dignidad kaysa manalo sa pamamagitan ng pakikiusap. Ha, CJ. May tapang ka pala. Hintayin niyo ako, lahat kayo. Liming, ang galing mo talaga. Tama na. Ang estudyante dahil sa mga kabinakong kinakmakailan. Ako ang Henryo, o gubawa. Para mayroon pa sa Bilis Screen Competition. Para sa ganap na magpapatupad ng malalaking pagbabago sa mga patakaran ng pagpili. Kung narangat ka na musunod. Una, ang pagsusulit para sa pagpili ay gagamitin. Bahay mo ito, ibibig. Pagdo ka. Isang verpart ng organisasyon, at ito ay panatiing siyo. Busang kung may ka na. Pangkat ng mga taga-masid. Office ng pagsusulit ay Paro, at pinakamahalagang ito, ang huling pagtatasa ay isasagawa ng mga guro sa loob ng paaralan at mga eksperto mula sa labas. Makasang hubong ng isang panel ng mga hurado. Ibig sabihin, itatago ang pangalan at seksyon ng bawat kalaho
Ang ban review ay labag sa patakaran. Dati, ang mga guro mismo ang humusga. Ito na ang bagong patakaran. Layunin nitong alisin ang anumang impluensya ng favoritismo at pagkiling para. Pati ang hanggang ba kayo nagbili, kaya makayahang mayura sa problema ng palikain. At maingat. Ayos na. Kung kita ang ano kayo. Ito na nag-shopping. Ito ay para sa katarungan ng kompetisyon. At po, ang tayo po na lahat ng sumusubok sa kain. Ang mga patakaran. Wala ako sa bawat kalaho. Kutso. Kung ka nagiginap lang ako sa mga shots ko. Magkaramong ka. Ito ang pinakamabuting tulong para sa inyo. Umaas kaming ipakita ng lahat ang tunay na galing at lalo Iran, wala talaga akong ideas combinatorics extreme ang problem na ito. Pwede mo bang tingnan? Tapos ikaw ang number 3 problem ko. Titigla ko sa isang uhapang. Ang dalawang problemang ito ay may iisang pangunahing konsepto. Sa extremong problem, huwag basta-basta sumubo. Tukuyin muna ang hangganan, tapos gamitin ang pigeonhole principle para gumawa ng counterexample. Kaya pala mali na agad ang direction ko. Ganoon din ang number theory problem mo. Huwag matakot sa komplikadong expression. I-factor out muna ang prime factors. Makikita mo na symmetric pala ang structure, tapos gamitin ang modular arithmetic. Ganoon pala, hindi ko talaga naisip na ganyang i-simplify. Tumutulong talaga siya sa katunggalin niya. Ganyan ang may tunay na klase. Hindi tulad ng iba na nagtatago ng trick. Sa kompetisyon, hindi ang layunin ay ubog ang iba. Ang totoo, kasama ang mga magaling, nagtutulungan para mas lumakas ang lahat. Ang maging magaling ka lang ay hindi sapat. Ang tunay na galing ay kapag nagpapaunlad ka ng lahat sa paligid mo. Iran, salamat. Kahit naman manalo, kinikilala ko talaga ang galing mo. Totoo, mas malaki ang natutunan ko sa isang session mo kaysa isang linggong pag-aaral ko ng mag-isa. Isang linggo na lang. Magtulungan tayo para makuha ang pinakamataas na group score ng ating paaralan. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit siya nananguran. Hindi lang ito sa galing. Ewan siya kakita verse na yan. Bakit? Mas nagagawa ito sa akin. You run! Akala mo ba nanalo ka? Hindi pa tapos? Hindi pa tapos? Tinuruan kita. Pinayagan kitang magmalaki. Lahat kayo basura. Lahat kayo magiging basura. Jen, nababalik ko na ba? Hindi ako baliw. Malinaw ang isip ko. Kaya maliw. Kayong lahat ay nababaliw. Sorry naman, siya tayo. Atakihin ako. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin. Naiintindihan niyo pa namin. Ikaw mismo ang lumakad. Papunta rito. Tumahimik ka. Traitor ka. Abangan ninyo. Sa finals bukas. Hindi ako matatalo. Si Jiang Chen. Tingnan mo ang sarili mo. Ano na ba itsura mo? Ang finals bukas. Bigyan mo talaga kasi ikaw. O kung sino ang mas nagwawala. Nasusukat ito dito at dito. Lumayo ka. Alis na. Giant Chen, tigilan mo na ito. Huwag mo nang hayaang mas makaya. Pa ang sarili mo. Tanong ko na si Ilo tanong mo. Hindi ko pinasida ang ito ulit ng tanong. Sa loob ng eksaminasyon, mangyaring manahimik. Grabe, wala talaga ni isa sa mga materyales na ibinigay ng tatay ko. Bakit ganito? Estudyante, kontrolin ang iyong sarili. Guro, susuko ka na. Impossible. Ano mo natapos ng ganyan kabigis? Jiang Chen, babala ito. Kung mapapabuhay kang mabulo sa eksaminasyon, ituturing kang nandadaya. Tapos na. Lahat tapos na. Lilutan ko sa last meeting. Ay nalabas na. Ang buong panel ng paghukom ay nagkakasundo na may isang sagot na nagpakita na hindi ka panibaniwalang lalo yung kapag kamalikhain. Si Ran ang nanguna sa kabuang marka. Hindi lang siya una. Siya ang nag-iisang estudyante na nakasagot sa lahat ng bonus questions. At nagbigay pa ng 200 tutas ng problema. Kapag tuwa ka, para padak na. Grabe naman siya. Ang galing! Alam ko na! Sino ang pangalawa? Si Liming. Matibay ang pundasyon ni Liming at malaki ang pag-unlad niya sa huling bahagi. Pas namahal ang ideya ang kanyang pag-isip. Ako, pangilan ako. Ikapito. Hindi imposible. Hindi imposible. Ang kanino paghukom. Ang ilan sa halipin besyo. Ang iyong paraan ng palutas ay baluktot at walang pagbabago. Dahil sa umaas sa mga formula at kulang ka sa tunay na mathematical thinking.
Ito ang resulta ng pag-asa mo sa mga resources mula sa loob. Natalo ako. Tuluyan akong matalo. Sino ka? Ako ang Manibyan Chen at ang inyong school director. Ako si Cheng Ming. Patawad, pero hindi ko maintindihan kung bakit tumawag si Director Dayang. Hindi ka nakikipag-ugnayan sa iyong nanay kamakailan, di ba? Ano ang ibig sabihin ni Director Dayang? Babad ka ba sa akin? Yaran, sa tingin ko nagkamali ka ng pag-intindi. Ang gasto sa gamot ng iyong nanay, ako na ang nagbayad. Talaga, hindi ko manihan mo ano ang sinasabi ni Director Dayang. Makala kasi ako makuha. Ang gasto sa pagpapagamot ng iyong nanay, binayaran ko. Isipin mo na lang ito ang kabayaran para sa'yo. Salamat ko sa iyo sa pagtuturo sa kanya kay Chen Chen. Pagtuturo kay Jiang Chen, kabayaran. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagtuturo sa kanya. Sa ubong nagaon, besang kanya ang piyon ang kubiyan school dito. Sa pangal sa lugar alan. Maganda ang kanyang mga grado, pero ang ugali niya ay magiging malaking problema niya sa hinaharap. Kaya naman lagi kaming nagtatalo ni Jiang Chen. Alam na ni Director Dayang yun. Siyempre alam ko, siya mismo ang pinabayaan kung matalo sa iyo at matalo pa sa larangang pinakahusay niya. Ngayon, patututo siya sa bawat kagabi ko. Lesson para sa kanya. Sagot din niya sa palaban niya sa pagminudo. Mas masakit kung ba na ang magpapahirap sa kanya. Sa aralan, kaya niya umasa sa akin. Pero sa labas ng paaralan, may mas malakas palaging mas malakas. Kailangan niyang malaman iyon. Sige, hanggang dito lang ang aking usapan ngayon. Binabati kita. Nakakuha ka ng slot sa 5 competition.